Okay, ito po ang Kape at Biblia Special Edition. Tututukan po natin ngayon ang flood control, ha? Live po tayo mula po dito sa Diliman, sa Quezon City. Ito po ang inyong kaibigan, kapatid na Sherwin Serrano. At salamat at tayo po ngayon ay magkakaroon ng talakayan at balitaktakan. May kaugnayan po dito sa ating flood control project. Kasama po natin ngayon, ha, si kapatid na Lino Mercado. Okay, ang sinasaaral ko sa ating lahat, may konsensyon, tayo po ay live sa ating programa ang Kape at Biblia. At ngayon, kasaluhin, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa nangyayari sa ating kasalandaran. Opo. At ngayon, may kasama tayo, ito kaya nanununay. Yes, kasama po natin ngayon ay wala pong iba, kung hindi ang kapatid na Benedict. Kapatid na Benedict, pwede bang bumati muna kayo sa ating mga libu-libong tagapanood ngayon? Ako po'y bumabati sa inyo na isang magandang hapon po at isang kagalakan po na may feature po ako rito at maging isa po sa mga tatalakay sa mga usaping tatalakayan ng ating pong host ngayon, si So, salamat po kapatid na Benedict sapagkat mahalaga po ang pag-uusapan natin ngayon. Kapatid na Lino, ito ay may kinalaman ngayon, ha? Sapagkat marami ng mga kababayan tayo ang mga dumaraing, ha? Lalo na po yung mga nasalanta ng nakaraang pagbagyo at nung kahapon lang meron din na naman bagyo, ha? At talagang maraming mga karanasan ang ating mga kababayan pagdating po dito sa flood control, ha, kapatid na Lino. Kaya mahalaga po na tutukan po natin ito sapagkat bilyong-bilyong halaga ang ginagastos ng pamahalaan para po maayos ang mga baha. Subalit, sa nakikita natin ito, Kalino, ay mukhang hindi natutugunan ang mga proyektong ito. Sana. Okay, kaya so ito, siguro ay tanahon na ito, necessary na tag-usapan natin noon sandila sa ating tanahanaan. Dahil sa ating tanahanaan kasi ay nakakaroon na hindi naayos na nakakaroon ng yung sanhi. Yung sanhi ay hindi yan susunta kung saan dapat dalahin. Opo, yan ang dapat nating pagkukulan ng pansin sapagkat ang problema na ito ay alam natin maging ang ating Pangulo, kapatid na Benedict, ay nanawagan sa SONA. At ang sabi niya ay doon sa mga gumagasta ng walang kabuluhan, lalo na pagdating sa pondo sa plato, mahiya naman kayo. Ito mismo ang pahayag ng Pangulo. Sapagkat maganda ang layunin na napoponduhan ang mga proyekto ng DPWH. Dangan nga lang, mismo ang ating Pangulo ay nang pinuntahan niya yung isa sa mga flood control, ay halos nung pigayin niya yung simento parang walang laman. Parang surak yan. Parang sinasay na kanina noon, kaya na kalay. Opo, kayang durugin ng simento, kapatid na Benedict. Sa pamamagitan lamang ng, ano ba masasabi mo rito sa ganitong bagay? Sa mga ganong mga bagay, ay nakikita natin yung talamak na, no? Ang sistemang ito, na dapat nang bigyan talaga ng tuldukan na talaga kasi nga hindi lang to ang panahon na ito ginagawa pa sa palagay ko yung mga bagay na yan sapagkat nakasanayan na nila na lukuhin o sino man ang nakaupo ay niloloko-loko na lang po nitong mga kontraktor na ito. Opo. Na hindi natin alam bakit malalakas po ang loob nila na gumawa ng mga ganitong bagay dahil ang nakasalalay po rito yung kapakanan po ng taong bayan at kaligtasan po. Ngunit lumalabas po na hindi natutugunan ng maganda dahil nga po sabi nga sa mga pinaggagawang mga ganitong talamak na sistema na hindi na dapat gawin. Yun nga po ang dahilan, kapatid na Lino, no? Sinasabi natin walang pera ang pamahalaan. Pero napakaraming pera ang ating bansa
pero nagagamit sa hindi maganda at hindi tama. Marami tayong pangangailangan sa PhilHealth. Marami tayong pangangailangan sa energy. Mataas ang ating kuryente, mataas ang tubig at ang bilihin. And yet, nakakalungkot, nalulungkot ang taong bayan. Bakit bilyon-bilyon ang gastos kapatid na Lino, pagdating dito sa mga flood control area, no? Pero kung titignan natin, isang bagyo lang, hindi matibay ang pagkakagawa sapagkat marupok yung mga bakal parang ano bang bakal ang nilagay kaya dito kapatid na Lino? Kaya ko ano yan yung bakal, kaya ko ay konsensyonal, kaya yan, noong sa lento na inilagay, matabang yan ang kadalasan pagka ganyan tinitipid. Pero pagka nire-report, pinapakita sa bulletin board, bilyon-bilyon ang nakalagay, ano? At yan, nakikita natin, kahit na yung mga video natin dito, Kalino. Kaya nakita natin, kahit yung haratan ng Senado, ayan, nakita nyo. Haratan ng Senado, na dati noong araw, hindi ito ginagawa. Pero ito, kita ko natin, nakaharatan ng Senado, ay talagang ginagawa ito. Sa makatid maganda rin yan na nakikita mismo ng ating mga senador. Ang mismong pagbaha na ito ay nangyayari kahit mismo sa harap ng Senado. Alam ko hindi lang naman sa harap ng Senado. Marami pa tayong video dyan na naipapakita na kahit mismo yung sa harap ng Makati, ano po, ayan, nakita nyo yung bike na yan, no? Halos kalahati na lang, halos lubog na yung gulong ng bike nung nagbabike dahil doon sa baha na ito. At alam mo na, Ka-Benedict, ano bang sakit ang pwedeng dalhin yan? Kaya mga pagbaha, pagka ang tao ay lumusong sa baha. Unang-una po, yung ihinandaga, no? Na pagka natapakan po ang isang lugar na may ihi ang daga, may infection po, lalo na pupunta po sa, lalo't may open wound po yung mga paa ninyo o saan mang parte na malulubog sa baha, leptospirosis po yung di ba? Totoo po yan. Ma-hospital ka. Kundi lang, baka mamatay ka pa. Kundi ka madala kagad ng pagamutan. Ganun po kagrabe. Kaya nakita natin, binaha na nga, namatay. Alam ko, yung isang estudyante, hinahanap ang tatay niya, namatay dahil sa paghahanap sa kanyang ama. Dahil doon ay, dahil nga hinahanap yung tatay kasi na-detain yata ng ilang oras doon sa kulungan, dahil lumusong sa baha, namatay. Ito ay nakarecord po yan, mga kaibigan, no? Kaya ito, mga minamahal na kapatid, tututukan natin itong flood control sapagkat marami nagsasabi, walang pera ang bayan, walang budget. Pero yet, nasasayang. Maraming mga ghost project, maraming mga proyekto na pare-pareho ang presyo. Almost pare-pareho, makakatabi lang, 77 million, 75 million. Parang talagang dito, Kalino at kapatid na Benedict, organized crime ito Organized crime matatawag ito. Sapagkat hindi barya-barya ito. Sapagkat pwede nang ibigay ito sa tao Yung bilyon-bilyon na yan, kung ipapasa na lang yan sa kabuhayan ng tao, mas marami matutulungan, kapatid na Benedict. Ano ba ang masasabi nyo rito, kapatid na Benedict? Marami makikinabang kung gugugol lamang sa tamang ang mga pondong ito. Dahil nga, pinondohan pero hindi naman pala talagang dahil sinabi mong kasasabi lang natin na ayon sa mga mismo ay mga ghost project lang. Mga guni-guni Mga multo. Parang ghost. Yung sinasabing mga wala naman pala. Wala naman po. Kaya ano ba yung kanta dyan? May kanta nga dyan yung ghost di ba? Ano ba yung kanta dyan, Ka-Benedict? As time goes by, sinasabi, ghost project. Mambira, mga ghost project na yan. Okay, kaya nga mga kaibigan, ito ay dapat hindi lamang mapunta ito sa investigasyon. Marami ng investigasyon, pero dapat dito
kapatid na Lino, kapatid na Benedict, dapat may managot dito eh. Kasi hindi po ito barya-barya. Ang pinag-uusapan po rito ay kabuhayan ng ating mga mamamayan. At maraming mga appliances, mga sasakyan, kapag yan ay nababat sa baha, masisira yan. Yan ay kabuhayan na nila, kapatid na Lino, kapatid na Benedict. Lalo na yung mga nag-ipon ng pera para pambili ng sasakyan. Yet, pag inilusong mo sa bahayan, tiyak yan, titirik yan. Maawa naman po kayo, mga At saka, maging si Senator Pampilo Lacson ay nagbitaw ng salita na ang Bulacan, isa sa mga notorious flood control. Opo. Napakaraming budget. Talino ang ibinibigay dito. Sa Bulacan, hindi natin alam ano kaya ang nangyayari dito sa mga pondong ito. Kapatid na Lino. Kaya nilakadasan, nagkaroon ng sasasayawan. Kasi ang nangyayari, noong tondo ay itinapaka noon. Ang tandaan ako sa Jesus Manuel, paasin panahon, pasanawin. Kinukuha ang tondo, pero hindi nalan na ilan sa nakasal ng tandaan. Iyon ang problema. Kasi ang kasira na isa, pag ako kinukuhan, ako yan. At yun, sa aking tandaan, sila. Kaya yun kung datas, nakaroon ng datas na halimbawa, isang senador, isang congressman, kinuha ang ganyan pera. Ngayon, siyempre, yung kinuha na yun, ang nakikinan sa isang nila, nasa nakaroon ng datas, na kahit ang kanilang tandaan, ay dami sa ipapasok. Oo nga. Kasi ang nangyayari na yun, kasarawin, nalalakas ang noon nila, kasi alam nila, sila na ang nakukulong. Yun. Kaya nga, yan ang dapat nating kasi nga sa presentation ni Senator Lacson, parang pizza pa Marami ang nakikinabang. Parang hotcake ito kapatid na Benedict, na may bawat, may portion-portion sila. Kumbaga talagang, organized crime ito Organized crime itong ginagawa sa flood control, Marami ang happy-happy. Happy-happy. Bakit? Kasi parang pizza pa May 10% kay ganito, may 5% kay ganito, may 5%. Kaya yung project mismo, ang problema sa project ay nagkakaroon tayo ng lumiliit na ang budget. Pero mga kaibigan, mga kababayan, magbabalik po tayo at tatalakayin pa rin natin ang special edition ng Kape at Biblia tungkol po sa flood control. Magbabalik po ang Kape at Biblia. Isang mapagpalang araw po. Ako po ay si Commodore Garcia po ng Philippine Coast Guard Auxiliary. At ako po ay nagme-may-ari ng Angkor International Manpower Services Incorporated. 44 na taon na po in existence ito pong ating ahensya. At ako po ay dating OFW na 4 na taon po akong nagserbisyo sa Saudi Arabia. Ang hangarin po namin ay makatulong po tayo sa ating maraming kababayan. Ang kailangan po namin ay mga kasambahay, domestic helpers po, na magtatrabaho sa Saudi Arabia. Ang salary po nila ay $400. At ang kontrata po nila ay sa loob ng 2 taon. Wala po silang magagastos. Ulitin ko po, wala pong magagastos. Okay? At ang kanila pong pamasahe, kung saan po sila nanggaling, papa-aeroplano, barko, or bus, libre po yan. At pagdating po nila sa Maynila, kung wala po silang passport, ay papapasportan po natin sila. Ang kailangan po namin ay ang kanilang birth certificate, issued po yan ng Philippine Statistics Authority. At kung meron po silang voter's ID o dili kaya ay national ID, ay pwede na po natin papasportan yan. Pero bago po natin papasportan, ay kinakailangan po na sila ay papasa ng General Medical Examination. Sagot pa rin po natin yan. At pag sila po ay pumasa na, at meron na po silang passport, pumasa na po sa medical, outrightly, at kapag sila po ay pumasa na sa medical, meron na pong passport, dito po sa Maynila, wala po silang problema. Napakaganda ho ng aming accommodation. Naka-aircon pa ho sila at libre po ang kanilang pagkain. Legal po ito. Wala hong lukuhan po ito. Legal na legal po ito. Okay? At kami na po ang bahala sa lahat. Wala ho kayong dapat ikabahala. Ulitin ko po, ito ay isang legal na pamamaraan
upang tayo po ay makatulong sa marami po naming kababayan. Kung kayo po ay magiging agent ng aming pong opisina, isa lang ho ang aming hangarin dito, ang tayo makatulong sa ating mga kababayan at higit sa lahat po ay dapat mapagkakatiwalaan po kayo. Kasi ang policy po namin dito, number 1, be always honest. Yung lang po. Maraming salamat po. Okay, nagbabalik po tayo sa special edition ng Kape at Biblia. At ang ating pong tinututukan po ngayon, kasama ang ating mga kasama ngayon, ay tungkol po dito pa rin sa flood control. No po? Kasi dito nakapagtataka, Kalino, kapatid na Benedict, ay parang mga multo itong project eh. Hindi nakikita pero tumatanggap ng budget. Yun ang malupit. No po? Malupit itong mga nangyayari sa bayan natin. Sapagkat humihingi ng project, wala naman binibigay. At nang puntahan mismo, wala palang project na ginagawa. Kahit isang hollow blocks, pero tumanggap na ng almost 77 million. At halos pare-pareho. Anong masasabi mo rito, kapatid na Benedict, dito sa mga guni-guning project? O parang multo eh? Ang nakapagtataka pa, ito'y naliliquidate nila. Opo. At ang report, ay may completion report sila. Lako po, laloko na. Ayun na. Kung hindi pa pinasyalan ng ating Pangulo ang mga lugar na sinasabing pinaglaanan ng mga flood control project na ito, ay hindi mabibisto itong mga magic na ito na sinasabi. Minamagic. Mga magikero pala itong mga ito. At hindi lang po, ang sabi rito, yung mga kasabwat po talaga yung mga nasa departamento ng iba't ibang departamento na nangangasiwa. Mga local na lahat na pinagtatakpan po ang mga bagay na ito, yung mga minamagic nilang mga sinasabing mga proyekto ay may pagkakaisa o organized nga po. Organized crime ito. At isa pong napakabigat sana, ito po isang economic sabotage po. Sapagkat ang pinaparalisa po ay hindi lamang po ang mga taong bayan, kundi lalong-lalo na ang gobyerno. Tama. Na hirap na umuutang pa nga sa mga sa labas upang sa ganun may maipondo o may tulong para sa ganun itong mga problemang ito ay malutas. Nagulat po ang Pangulo. Ang sabi niya nga po, hindi ako natutuwa. Naku po. Galit na ako. Pambira. Kaya lang, mga kapatid, sabi ko nga, paano ito maimbestigahan ito? Dapat hindi ito moro-moro lang. Tama. Kailangan may ulo talaga na maano rito. Managot kung sino yung mga responsableng mga tao. Lalong-lalo na yung nagtatakip. Kasi nga, sabi nga, everybody happy lang sila. Lahat sila. Ay everybody happy lang. Pero ang napiperwisyo po rito ay ang taong bayan at ang ating bansa mismo. Opo. Kaya sana magkaroon po ng talagang aksyon ang ating pamahalaan upang masugpo na po yung mga ganitong klaseng mga masasabi nating nanunungkulan mga opisyal ng gobyerno. Na maputol na po ang mga kataruntaduhang mga gawain na ito. Tama. Okay. Panluloko. Oo. Yan po ay bahagi talaga ng ano. Kasinungalingan. Hindi lang po nagnanakaw. Kasinungalingan pa po. Dahil sabi nga meron daw natapos. Pero lumalabas po nung inspeksyonin. Wala po. Pinuntahan po Pinuntahan yung mga lugar. Ni isang semento, wala atang nabili. Pambihira, Alam mo, natatawa lang tayo pero seryoso usapin ito sapagkat mismong si Governor Daniel Fernando ang kasama ng Pangulo na nag-inspeksyon. Tinignan nila, pambihira, konting ulan lang,
ano na kagad yung flood control, parang hindi hinukay eh. Parang ipinatong lang yung simento eh. Anong maasahan ng taong bayan dito na hindi pinag-isipan, hindi pinagplanuhan, ano? Nakakalungkot man yung mga district engineer dyan, eh ayusin naman natin yung trabaho natin. Sapagkat tandaan niyo, maaaring may mamatay dyan sa flood control pag hindi maayos yan. Hindi lamang ang tao ang pwedeng mamatay. Yung kabuhayan ang isa-isip natin dito, mga kaibigan, mga kababayan. Sapagkat, alam mo, pagkabaha, marami ang hindi makapaghanap buhay na maayos. Marami ang hindi maayos ang pagtulog. Baka sa pagtulog nila, nag-aalala sila kalino eh. Baka bahain o ano pa man, bukod dyan, malamok dyan, o maraming mga sakit na pwedeng makuha dyan. Isa na nga po yung binanggit ni kapatid na Benedict, itong leptospirosis. So, mga kaibigan, ang baha ay malaki ang perwisyo na idudulot nito at lalong bumabagal ang pagtakbo ng ekonomiya kapag hindi nalutas ito. Hindi lamang sa Bulacan, kundi kahit dito sa Mindoro, yung mismong gobernador ayaw papasukin dito ng DPWH sapagkat hindi pa raw tapos yung project. Mismong governor na ng Mindoro ayaw ipatingin. Kaya galit na galit si governor eh. Kasi hindi siya pinauunlakan na makita yung proyekto. Pero mo, governor na. Titignan yun lamang yung project. Ayaw. Anong masasabi mo dito, Kalino? Kaya kung ang taon bayan, nawawala ang tiwala. Dahil yung proyekto, kasi nakalukol na kay John Salon. John Salon, ipananawisan. Ayaw pasakutin. Ayaw eh. Ano ang meron doon? Oo. So, siguro kaya ayaw pasakutin dahil meron natatakot na nakita. Na itinatanho. Iyon. Kasi, kung nakakita na, ikaw ang ala ng nanawisan, pero ayaw na lang pasakutin. Iyon nga. Kaya nga mga kababayan, ano po, kaya namin tinututukan po dito yan sa Kape at Biblia sapagkat hindi barya ito, Ka Benedict at Kalino. Ang pinag-uusapan po natin dito ay bilyon. Pagka sinabing bilyon, maaaring pwedeng gamitin yung pondo na yan para sa kabuhayan ng tao. Inilagay dyan ang project, hindi naman inayos ang project. At ang gilid ng mga sapa o ng mga ilog o gilid ng dagat ay parang tinatangay lang. Parang tinangay lang yung pera ng taong bayan. Tandaan po natin, mga kababayan. Lahat po ng ginagamit yan, pera po ng taong bayan yan. Galing po yan sa buwis ng taong bayan. Mararapat lamang na tayo bilang mga mamamayan ay, sabi nga ng Pangulo sa kanyang sona, bantayan ninyo. O mismo nga ng Pangulo na mismo ang nanawagan na bantayan ang lahat ng proyekto ng DPWH. Opo, hindi po tayo galit personal. Pero dapat po dito ay, kailangan dito, Ka Benedict, merong managot dito eh. Hindi po pwedeng magtuturo-turuan lang. At saka hindi pwedeng puro imbestiga lang tayo. Ang dami na kasi nag-iimbestiga eh. Pero kailangan yung pera dito mabalik. O kung hindi man mabalik, ay maisaayos natin yung pagsasaayos niyang paggawa ng flood control. Saka ang nakakasasa ka nun, ilang araw na, wala tayo nakikita sa televisyon, sa dyaryo, na kinukuha na kaya. Pero ang nangyayari na, kakasuhan. Hanggang ngayon, wala talang i-investiga. Hindi. Ito nga, nag-iimbestiga na rin si Senador Rodante Marcoleta. Alam ko naman, itong ating senador na ito ay talagang matigas mag-imbestiga yan. Kaya saludo kami sa iyo, Senador Dante Marcoleta. At itong kasi siya ngayon na nasa Blue Ribbon Committee ng Senado. At dapat din, pasalamat din tayo sa Pangulo. Sapagkat ang Pangulo ay meron din siyang online, yung isumbong mo sa Pangulo. At doon ay susumbong lahat. At yung kung napakinggan nyo po o napanood nyo po yung presentation ni Senator Ping Lacson. Saludo kami, Senator Ping Lacson. Napakaganda po niyan. Pero kailangan po mapangalanan yan. Sapagkat dapat hindi lamang at ang magbibigay ng pangalan yan, siyempre, yung mga nasa otoridad. Alam nila kung sino-sino yung mga yan. Sapagkat alam naman nila kung sino yung mga tiwali, kung sino yung mga magnanakaw, kung sino yung mga mandurugas, manggagancho, na pati ang pera ng taong bayan ay napupunta
sa wala. Ano po? At alam ko, maging sa Metro Manila, dyan sa Manila, binabaha. No, isang araw dyan sa Makati, at yan, binabaha dyan sa Makati, Nakita nyo po, halos bahang-baha. Halos lubog na, halos kalahating gulong ng bisikleta, hindi na nga nakikita. Yan, meron pa dyan, yan, nakita nyo, mga kabataan, lumalangoy pa. Yan, ginagawa nilang swimming pool pa, Parang enjoy na enjoy pa silang mag-swimming, So, dito mga kaibigan, mga kababayan, pinangalanan na ng Pangulo, ilang kontraktor. Itong mga kontraktor, sayang naman, sabi nga ng Panginoon, mahiya naman kayo. Sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, sapagkat ito ay kailangan ng taong bayan. Total, kinuha kayong kontraktor, gawin niyo ng maayos. Padiran niyo ng maayos yung flood control. Dapat hindi po ganyan kanipis. Dapat ganyan kakapal ang simento niyan. Opo, at alam ko naman, hindi natin pwedeng hindi ituloy ang mga project na yan. Pagkat nakita ko sa Japan, napakataas kay Benedict. Yung kanilang flood control, pang tsunami. Netano sa ilalim. Opo, at hinukay. Hindi siya basta pinatong lang. Ito ay hinukay mismo yung gilid ng sapa o yung gilid ng ilog, at doon mismo itinayo, may bakal. Kaya solido Benedict yung kanilang pero dito sa atin, malungkot man po, parang ipinatong lang Opo, parang ipinatong lang. Parang hindi ko alam kung pinag-isipan ba o ano bang masasabi nyo rito, Benedict? Pinag-isipan ba ito o bara-bara lang? Parang mga mga substandard ang ginamit Yun, diba? Pati nga semento ang Pangulo mismo naka-discovery hinawakan parang burak na dinurog lang sa kamay niya. Kaya sabi nga, yung mga pati materialis dinaya pa. Hindi na nga lang hindi pa nasimulan, pati materialis na kulang-kulang at saka substandard ang mga ginawa. Kaya nakakatakot ang kung magawa man to, nakakatakot po. Bakit? Substandard bibigay ho yan. Kaya napakaganda na. Meron pa ba kaya konsensya itong mga gumagawa na ito? Parang wala na sigurong konsensya, Talamak na. Ewan ko kaya kung mahiya pa. Kasi sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo mahirap naman sabihin, mga walang yan na sila. Mahirap naman tayo magparatang na ganyan. So, bahala na po sa inyo. Pero magbabalik po tayo, mga kaibigan, at alam naman natin, ang salita ng Diyos ay laging may gabay sa atin. At ang salita ng Diyos, anong pinapaalala sa mga taong magnanakaw, sa mga taong gumagawa ng masama, ay babalikan po natin yan dito po sa ating programa, sa Kape at Biblia, Special Edition, tungkol po dito sa flood control. Magbabalik po tayo, mga kaibigan, mga kababayan. Isang mapagpalang araw po. Ako po ay si Commodore Garcia po ng Philippine Coast Guard Auxiliary. At ako po ay nagme-may-ari ng Angkor International Manpower Services Incorporated. 44 na taon na po in existence ito pong ating ahensya. At ako po ay dating OFW na 4 na taon po akong nagserbisyo sa Saudi Arabia. Ang hangarin po namin ay makatulong po tayo sa ating maraming kababayan. Ang kailangan po namin ay mga kasambahay, domestic helpers po, na magtatrabaho sa Saudi Arabia. Ang salary po nila ay $400. At ang kontrata po nila ay sa loob ng 2 taon. Wala po silang magagastos. Ulitin ko po, wala pong magagastos. Okay? At ang kanila pong pamasahe, kung saan po sila nanggaling, papa-aeroplano, barko, or bus, libre po yan. At pagdating po nila sa Maynila, kung wala po silang passport, ay papapasportan po natin sila. Ang kailangan po namin
ay ang kanilang birth certificate, issued po yan ng Philippine Statistics Authority. At kung meron po silang voter's ID o dili kaya ay national ID, ay pwede na po natin papasportan yan. Pero bago po natin papasportan, ay kinakailangan po na sila ay papasa ng General Medical Examination. Sagot pa rin po natin yan. At pag sila po ay pumasa na, at meron na po silang passport, pumasa na po sa medical, outrightly, at kapag sila po ay pumasa na sa medical, meron na pong passport, dito po sa Maynila, wala po silang problema. Napakaganda ho ng aming accommodation, naka-aircon pa ho sila, at libre po ang kanilang pagkain. Legal po ito. Wala hong lukuhan po ito. Legal na legal po ito. Okay? At kami na po ang bahala sa lahat. Wala ho kayong dapat ikabahala. Ulitin ko po, ito ay isang legal na pamamaraan upang tayo po ay makatulong sa marami po naming kababayan. Kung kayo po ay magiging agent ng aming pong opisina, isa lang ho ang aming hangarin dito, ang tayo makatulong sa ating mga kababayan at higit sa lahat po ay dapat mapagkakatiwalaan po kayo. Kasi ang policy po namin dito, number 1, be always honest. Yung lang po. Maraming salamat po. Okay, nagbabalik po tayo muli sa ating pong programa Kape at Biblia. Special edition po tayo ngayon, ha? At ang pinag-uusapan po natin ay may kinalaman pa rin dito, kapatid na Lino, no? Sa flood control, no? Sapagkat, busit na ang tao, eh. Para bagang, niloloko na lang ang taong bayan. At talaga bang, para bang talamak na. At hindi lang isa, eh. Pare-pareho kasi ang pondo. May 77 million. Alam mo, kung nanood ka sa presentation ni Senator Pampilo Lacson, mabibisit ka, eh. Parang niloloko na ang tao sa mga pagkakataon na ito, no? Pero kalmado lang tayo, relax lang tayo, no? At alam ko naman, ang Pangulo natin ay nananawagan na rin na merong mananagot dito. At nakita ko naman, kapatid na Lino, seryoso ang ating Pangulo. Sapagkat siya ang nagbukas nito Kaya nagiging mainit itong talakayang ito. Binuksan niya ito sa SONA. At tayo, bilang mga ordinaryong mamamayan, kailangan hindi tayo nakikinig lamang. Hindi tayo lang nagmamasid. Kailangan tayong makialam. Kapatid na Lino, ano ba ang sa tingin mo mga patungkol dito sa flood control? Ayan, klase ay hindi ito sasasalan kasi. Opo. Unang-unang nalaking peraan. Opo. Nawawala sa taong bayan. Opo. Dalawa, ang sunselan dahil ito ay nangyari na, sa ano taon niya ito nakukuha, lalo na kung ito ay nagastos na. Oo, nagastos na. Kaya kung ako nadayan, Dalit na ang doon sila. Opo. Dahil po sa inyong ginagawa. Kaya, kapatid na Lino, tignan mo kapag ang isang ordinaryong mamamayan ay nag-shoplift sa isang convenience store, ipinapaya, inilalagay yung muka at inilalagay sa bulletin board. Yung mga nagnakaw na mga simpleng 20 pesos, 50 pesos. Maliliit na halaga lang. Maliliit na halaga, Kalino pinapaya. Lalo sa mga convenience store. Hindi na natin babanggitin yung mga convenience store. Alam nyo na yan. Pero nakaposte, pipicturean ka. Para ka bang wanted na Samantalang ang ninakaw mo lang naman ay 50 pesos. Pero ganun na lang kung ipaya. Lalo na yung mga lending na mga nagnanakaw, yung di nagbabayad ng utang sa lending. Alam mo, Kalino, kung payain nila, pati mga kamag-anak, dinadamay Saka hindi na yung kasarwin. Saka naliit at nahirat ang dalawa na kunin, nakakasuhan agad. Bukas, nakakunan na. Pero kasakan na lalaki at kailan ng tao, inaan sila ng taon-taon, hindi sila kukunin. Yun nga ang gusto natin tukuyin dito Kalino Bakit parang unfair to sa mga may... Ito ang sa flood control, Kalino. Bilyon ito kapatid na Benedict Hindi ito 50 pesos lang. Hindi ito 100, hindi ito 1,000 lang. Bilyon! Marami nang pwedeng kumain sa pamamagitan ng bilyon na ito. Kaya parang unfair doon sa mga nagnakaw ng konti. Alam naman natin, masama pa rin yun. Yung mga shoplifter. Pero parang pinapaya At hindi yung mga nangutang na hindi nakapagbayad kaagad sa lending. Magbabayad naman yan Kaya lang ginigipit na Pero ito, bakit
Masayang-masaya pa yung mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon. Bakit nag-i-enjoy pa yung mga, ano kaya, parang tama yung sabi ni Senator Lacson ginawang pitsa pa ito. Lahat nakikinabang sa pitsa pa. Siguro, kapatid na Benedict, ano ba ang sinasabi ng Biblia? Lalo na sa mga magnanakaw, sa mga mandarambong, sa mga gumagawa nitong mga katiwalian. Ay, sapagkat sabi rito sa Revelation, no? 21:8, sabi rito, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga kasuklang-suklam, pagka sinabing tinukoy ito, mga ginagawang katulad nito, mga pagnanakaw na ito, kasama na rito, Sa no? kasuklam-suklam. At sa mga mamamatay tao, mga mapakiapid, Nako po. sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Nako po. Di ba, kaakibat ng pagnanakaw yung kasinungalingan? Kasi pagtatakpan nila yung ninakaw nila sa pamamagitan ng kasinungalingan. Anong sabi ng Biblia rito? Ang kanilang bahagi, ang mga sinungaling na ito, ay sa dagat-dagatang apoy na nagniningas sa asupre na siyang ikalawang kamatayan. Iyon, maliwanag. Maliwanag, may paglalagyan po yung mga taong ito. Kaya maiko-consider ba natin, kapatid na Benedict, yung pagnanakaw na kasuklam-suklam? Siyempre, Kasuklam-suklam. kasuklam-suklam yan. Oo. Ha? Eh lalo na pagka galing sa pera ng taong bayan. Lalo, ang ninanakaw mo, galing sa pera ng, hindi lang sa pamahalaan, kundi talagang sa pawis at dugo Opo, ng taong bayan. Kaya nga, kapatid na Lino, ano pa bang sinasabi ng Kaya Biblia? kung kasi ang sinusukan dito, nasa kanananan, talata ng sinisema ng ating kasalakon ito, na sinusukan dito na kusok-nasuklan, ang ino ko sabihin, na nito sa lupa ito, kung sila ay hindi lahahatulan, pero kahalakan nyo, Mananagot sila. Eh, bakit kaya kuminsan, alam mo naman, hindi naman natin nila lahat. Kapatid na Benedict, kapag ka may pera ka, parang hindi naman lahat. Ay parang ang hostisya ay magaang sa iyo. Kasi may pera ka. Pero kung ikaw ay walang pera, kapatid na Lino, huwag ka na magdemanda. Marami tayong naririnig na ganyan. Bakit kaya, no? Siyempre, aminin man natin hindi, maraming nakukuha. Kagaya nga yung binanggit natin kanina na simpleng shoplifter lang naman, nagnakaw lamang ng 20 pesos sa loob ng convenience store, kinakawawa na Samantalang yung nagnakaw, bilyon-bilyon ang ninakaw, nagpapakasaya, nag-around the world pa. Di ba? Ano ba? Nag-enjoy pa. Nag-enjoy. Para magang, kaya lumalakas ang loob, Kalino kapatid na Benedict, na mga magnanakaw, sapagkat hindi sila nalalantad. O kasi ang tundin ko sa ngayon, doon pa sa ngayon ang konseso. Kaya nananakasan ka nila noon dahil sila kung parang speciality nagkakunti-kuntihan, halimbawa, nasa kanilang grupo ka, nako. Nako kayo, kakasuhan ko kayo. Nakakunti-kuntihan sila, kaya sa paano uusan yung pasok. Yun, tama yun, Kalino. Kaya may binabanggit sa Biblia, sa ikalawang Timoteo, sa 3:1 Sa mga huling araw, ang tao ay magiging maibigin sa sarili. Hindi ba, kapag ka gusto magnakaw, nagiging maibigin ka sa sarili? Sana. Gahaman sa salapi. Kaya binabanggit din sa banal na kasulatan, kapatid na Benedict, na the love of money is the root of all evil. Nako? Yun daw ikang higit na pagpapahalaga sa pera, kahit na ito ay galing ika sa masama, ay hindi na, wala na bang konsensya ang tao? Hindi niya na, anong konsensya? Ang mahalaga, mabuhay ako. Ang mahalaga, makuha ko yung gusto ko. Kahit sa papanong paraan. Yun nga ang binabanggit ng Biblia, Kalino, no? Itong namumuhay sa huling araw, maibigin sa salapi, mayabang, di ba? O makasarili. Ano bang ibig sabihin nito sa iyo, kapatid na Lino? Ang tinutukoy na nainagin, dahil ng tao ay nagtutuko sa nila, talagang kahit narami akong pera, dahil nandun yung kanilang tag-izin, yun ay kanilang sinagawa. Wala silang kakontentuhan. Walang kakontentuhan. Na kahit tulong-tulong na,
nananitera, pero sa sulit sa rin dahil, sila ay sinasahari ang nakasanahan. Yung walang kabusugan. Yan. Walang kabusugan. Naku. Kaya nga, masakit mang sabihin, ang sabi nila, ay ang buhaya daw, hindi lang naman daw sa gubat. Marami daw buhaya kahit sa Manila. Diba? Yung buhaya eh, Ang buhaya ngayon andito na, nasa latian. Nakanektay na ang buhaya ngayon. Opo. Sana po ay panawagan natin sa ating, ano ba panawagan natin sa ating pamahalaan. At natutuwa po kami rito sa Kape at Biblia sapagkat ang ating mahal na Pangulo, siya ang nag-umpisa nito At ito ay binanggat niya sa SONA. Kaya tayo bilang mga mamamayan, at binigyan niya tayo ng, ang sabi niya, wag lang kayo magmasid, makialam kayo. Ito nga ginagawa natin. Kaya tayo nandito sa Kape at Biblia, ay pinapakailaman na rin natin ito. Sapagkat itong isyong ito, mismong ang Pangulo. Ano ba ang panawagan natin, Ka Benedict, sa mga mama, lalo na sa ating mga mambabatas, at sa mga DPWH at sa project engineer? Unang-una, ay dapat mag-create sila talaga ng independent investigating body na kung saan direkta po sa Pangulo yung magiging trabaho niyan upang sa ganun, maiwasan po natin yung sinasabing moro-moro lang. Na kinakailangan po talagang magkaroon po talaga ng aksyon upang sa ganun, maputol na sistema ito, bulok na sistemang ito, matagal na, nawiwili na sila, kaya sabi ko nga, lagyan ng ngipin yung batas. Yep. Lagyan ng ngipin upang sa ganun, kung sino yung talagang maapektuhan nito, wala na yung magagawa. Sapagkat tunay po, dapat sila, accountable po sila dapat sa kanilang mga ginagawang mga kasalanan. No? Hindi po kasi biri-buiro ito pamumuhay po, buhay po ang nakasalalay po rito ng ating bansa. Hindi lang po ng mga mamamayan. Sobra-sobra na po yung mga dapat nga magkaroon sila ng katulad na sinabi ng kapatid na Lino, na magkaroon naman sila ng maging kontento sila. Makontento na. Sobra-sobra na Tapos ganyan siyempre tayo nagbibigay lamang po tayo ng kuwan upang sa ganun ay mapabuti po ang ating bansa. Kaya nga maliwanag ang sinabi, kapatid Dalino, na huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Sa halip ay mag-ipon kayo ng kayamanan doon sa langit. Sapagkat dito sa lupa ay marami mapanirang tanga. Kaya mga kapatid, ay napakahalaga po niya na alam naman natin, kapatid na Benedict, na hindi naman tayo permanente rito sa lupa. Amen. Kaya nananawagan tayo sa mga public servant natin, ay ginagalang natin sila. Dangan nga lang, napakahalaga po na sinupin po natin ang pera ng bayan. At alagaan po natin ang pera ng bayan. Sapagkat kung hindi po nagagastos dyan sa flood control, dapat nagagamit pa yan sa ibang purpose pa So, Kalino, ano bang panawagan mo sa ating pamahalaan at sa ating Okay, nasa social na tayo na nasa Nigeria, pasaroon dapat anuhin ang kanilang trabaho. Kasi lahat na ating ginagawa kung ito ay nakala at hindi naaayon sa kasneran, tandaan po natin na ito ay ating tandulosahan. Kaya po, siguro kasaroon ay tayo po ay nakaano na Opo, pansamantala muna po tayong magpapaalam dito po sa ating Kape at Biblia, special edition na ang tinatalakay at nakatutok po tayo sa flood control. At aabangan po natin ang mga pangyayaring ito, ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa pamamagitan ni Senator Rodante Marcoleta at ang investigasyon mismo ng Senado at yung isiniwalat ni Senador Pampilo Lacson. Kapatid na Benedict, ano bang iyong huling pananalita? At ako nagpapasalamat sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin upang sa ganun ay magkapagbigay po kami ng mga masasabi nating mga opinyon, ukuro-kuro na kung sana'y pakinggan po ng ating pamahalaan ay sana po ay maayos po ang kanilang mga trabaho upang sa ganun maiwasan na po itong mga ganitong klase po na paulit-ulit na lang na nangyayari
sa ating bansa, lalo na sa pamahalaan. Kapatid na Lino, anong huling pananalita po ninyo? Okay, kami po ay Diyos na nagpapalala sa inyong panonood. Dito po sa ating Pate at Biblia, Stefan at Vision. At pagkukunin po, sundan-sundan po ang ating paglalan, Pate at Biblia. Okay, at mula po rito sa Diliman, Quezon City, at tayo po ay nasa ating Kape at Biblia Special Edition. Abangan nyo po ang ating mga susunod na pagpo-broadcast. Mapapanood po tayo sa YouTube, sa Facebook, at sa lahat ng social media. Muli po, ito po ang Kape at Biblia. Isang mapagpalang araw po. Ako po ay si Commodore Garcia po ng Philippine Coast Guard Auxiliary. At ako po ay nagme-may-ari ng Anchor International Manpower Services Incorporated. 44 na taon na po in existence ito pong ating ahensya. At ako po ay dating OFW na 4 na taon po akong nagserbisyo sa Saudi Arabia. Ang hangarin po namin ay makatulong po tayo sa ating maraming kababayan. Ang kailangan po namin ay mga kasambahay, domestic helpers po, na magtatrabaho sa Saudi Arabia. Ang salary po nila ay $400 at ang kontrata po nila ay sa loob ng 2 taon. Wala po silang magagastos. Ulitin ko po, wala pong magagastos. Okay? At ang kanila pong pamasahe, kung saan po sila nanggaling, papa-aeroplano, barko, or bus, libre po yan. At pagdating po nila sa Maynila, kung wala po silang passport, ay papapasportan po natin sila. Ang kailangan po namin ay ang kanilang birth certificate, issued po yan ng Philippine Statistics Authority. At kung meron po silang voter's ID o dili kaya ay national ID, ay pwede na po natin papasportan yan. Pero bago po natin papasportan, ay kinakailangan po na sila ay papasa ng General Medical Examination. Sagot pa rin po natin yan. At pag sila po ay pumasa na, at meron na po silang passport, pumasa na po sa medical, outrightly, at kapag sila po ay pumasa na sa medical, meron na pong passport, dito po sa Maynila, wala po silang problema. Napakaganda ho ng aming accommodation. Naka-aircon pa ho sila at libre po ang kanilang pagkain. Legal po ito. Wala hong lukuhan po ito. Legal na legal po ito. Okay? At kami na po ang bahala sa lahat. Wala ho kayong dapat ikabahala. Ulitin ko po, ito ay isang legal na pamamaraan upang tayo po ay makatulong sa marami po naming kababayan. Kung kayo po yung magiging agent ng aming pong opisina, isa lang ho ang aming hangarin dito, ang tayo makatulong sa ating mga kababayan at higit sa lahat po ay dapat mapagkakatiwalaan po kayo. Kasi ang policy po namin dito, number 1, be always honest. Yung lang po. Maraming salamat po.